dahil sa agresibong mga plano ng Rusya laban sa mga bansa sa kanlurang Europa. May lahat ng paraan ng Federasyon ng Rusya para gawing abo ang lahat. Sabi nga ni Goebbels, mas hindi ka panipaniwalang kasinungalingan, mas mabilis itong pinaniniwalaan. Pangalawang beses na yung buwan na hayagang sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na malapit nang matapos ang digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Sinabi rin niyang naghahanda ang Europa para sa digmaan laban sa mga Ruso. At agad din siya nagbanta ng digmaan laban sa Armenia na sinusubukang kumawala mula sa pagkakapit ng mga Ruso papunta sa European Union. Ganito maikling mailalarawan ang talumpati ngayon ni Putin. Ngayon, sinabi ng diktador ng Russia na binabasag ng hukbong Ruso ang harapan sa lahat ng direksyon, kaya hindi na raw kailangan ang negosasyon. Ikinuwento niya na ang mga Europeo ang nagudyok ng digmaan sa Ukraine, hindi raw Russia ang nagsimula o naging agresor. Nagkomento rin ang kalbong pagkakamali tungkol sa pag-atake ng Russian drone sa Romania. Higit sa lahat, mas marami ngayon sinabi si Vladimir Putin tungkol sa Armenia na unti-unting lumalayo sa impluwensya ng Russia. At dito, halos inalintulad ni Putin ang sitwasyon sa Ukraine. Ang pag-atake ng mga Ruso sa Ukraine noong 2014 at ang nangyayari ngayon sa Armenia. Ipinapahiwatig na maaring salakayin din ng Rusya ang Yerevan. Ako si Alexei Pichi, Pechi. Talakayin natin ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, mag-like, magkomento at mag-subscribe din sa Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link na ito. Dapat palakasin ang sistema ng depensang panghimpapawid. At ginagawa natin ito at patuloy pa rin natin gagawin ito. At tungkol naman sa aking pahayag na sa tingin ko ay papunta na sa pagtatapos ang usaping ito. Ang pahayag kong ito ay hindi basta ginawa, kundi batay sa pagsusuri ng sitwasyon sa labanan. Doon, ang ating mga tropa ay sumusulong sa lahat ng direksyon. Kita nyo naman araw-araw. Kaya, muling nagsalita ang kalbong munting duwending si Vladimir Putin sa Kazakhstan tungkol sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine based sa pagsusuri sa labanan. Sabi niya, malapit na makamit ng mga Ruso ang kanilang layunin dahil sa tindi ng pagsulong nila sa buong linya ng frente. Darito ang sinabi ni Putin, tungkol sa aking pahayag na sa tingin ko ay papalapit na sa katapusan ng digmaan, ginawa ko ang pahayag na yon hindi basta-basta, kundi based sa pagsusuri ng sitwasyon sa larangan ng labanan. Doon, sumusulong ang ating mga tropa sa lahat ng direksyon. Kita niya naman araw-araw. Sinabi rin ng leader ng Kremlin na hindi niya masasabi kung kailan matatapos ang digmaan habang tuloy ang labanan. Gusto ko lang banggitin na si Putin na rin ang nagsasabi sa mga hindi sibilisadong Ruso sa loob ng 12 taon na konti na lang at mananalo na ang Russia, konti na lang ang natitira. Noong Mayo siyam, sinabi ni Putin na handa siyang makipagkita kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa ikatlong bansa, pero para lang sa paglagda ng pinal na kasunduan para matapos ang digmaan. Kasabay nito, sinabi ni Putin na ayon sa kanya, papunta na raw sa pagtatapos ang sigalot sa Ukraine. Noong Mayo 12, nilinaw ni Dmytro Peskov, tagapagsalita ni Putin, ang sinabi ng kalbong diktador tungkol sa posibleng pagtatapos ng digmaan laban sa Ukraine dahil sa pagsulong ng prosesong pangkapayapaan at pagsisikap ng Estados Unidos bilang tagapamagitan. Ngunit wala pa ring tiyak na petsa. Binanggit ni Putin na muling binibigyang diin na malinaw na naunawaan ni Putin at ng kanyang kampo na kahit ang mga mababangis at hindi naliligo ng mga Ruso ay nauunawaan na sila ay nasa sitwasyong wala ng labasan, kaya't kailangan silang pakainin araw-araw ng mga kwento na kaunti na lang at panalo na sila. Ngunit tungkol sa prosesong pangkapayapaan, sinabi mismo ni Vladimir Putin na yung araw na kahit na nagpapatuloy ang ugnayan ng Russia at Estados Unidos sa usaping pangkapayapaan para sa Ukraine, hindi naman talaga nagkakaroon ng negosasyon ang dalawang panig. Bukod pa rito, nagsimulang magbanta si Volodya Putin sa Europa na nagsabing may kakayahan siya na burahin sa mapa ang sinumang magtatangkang burahin ang mga base sa teritoryo ng mga Ruso. Sinagot niya ang pahayag ng pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Lithuania na kayang burahin ng NATO ang mga base ng depensang pangimpapawid ng Russia sa Kaliningrad. At dito na rin nagpasya si Vladimir Putin na ipaliwanag na hindi ang mga Ruso ang agresibo, hindi, kayo naman ang mga Europeo ang agresibo. Ayon kay Pinka, hindi nagbanta ang Russia sa mga bansang Europeo. Ginagamit lang ng mga politikong Europeo ang mga pahayag tungkol sa paghahanda para sa digmaan laban sa Russian Federation para palalain ang alitan sa Moscow at bigyang katwiran ang sobrang paggastos ng kanilang budget.
Tinawag ni Vladimir Putin na kalokohan, kasinungalingan at garapal ang mga pahayag ng kinatawan ng European Union ukol sa paghahanda sa digmaan laban sa Russia. Bukod pa rito, sinabi ni Putin na ang mga bansang kanluranin mismo ang may pananagutan sa trahedyang nagaganap na yon sa Ukraine. Ayon sa kanya, sila mismo ang itinulak ang sitwasyon sa isang kudeta noong 2014, kaya naman lumalabas na ang Russia ay nagsagawa ng ilang hakbang una sa Crimea at pagkatapos ay sa Donbas. Narito ang pinakakagiliw-giliw. Sabi ni Putin, walang hiya at bastos magsinungaling ang mga Europeo kapag sinabing Russia ang nagbabanta sa Europa. Ngunit, ipapaalala ko na si Vladimir Putin mismo ang nagsabi na walang mga Ruso sa Crimea at sa Donbas. Ipapaalala ko ang sikat niyang sinabi, wala kami doon. Noong 2014 at 2015 tiniyak ng kalbong iyon sa lahat na sa Donbas, milisya lang ang lumaban gamit ang mga tangke mula sa minahan. Ito ay patungkol sa katotohanang ang mga Ruso ay sinungaling na mga hayop. At ngayon, si Putin ay nagsasabi, dahil sa kudeta sa Ukraine, napilitan kaming magsimula ng mga operasyon sa Crimea at pagkatapos ay sa Donbas. Ngayon, magbabahagi ako ng sipi ni Putin tungkol sa Europa. Sila ang may dala ng trahedya ngayon, pero nililipat nila ang sisi at pinalalabas na Russia ang agresibo. Pero ito talaga ang polisiya nila. Simula pa lang, niloko na nila kami na hindi raw magpapalawak ang NATO papuntang silangan hanggang sa trahedya ng kudeta sa Ukraine. Bumaito ng kanilang pulisya at huwag nilang lokohin ang mamamayan. Hindi kailanman nagbanta at hindi nagbabanta ang Russia sa mga bansang Europeo. Ginagawa nila ito para ipagpatuloy ang alitan sa Russia at bigyang katwiran ang sobrang paggastos mula sa budget ng kanilang bansa na galing sa buwis ng mga mamamayan sa Europa. Pero ang pinakakapansin-pansing sinabi ng kalbong diktador na si Putin ay ukol sa Armenia. Anton, pero sinimulan niyang ihambing ang pagsisimula ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine noong 2014 sa sitwasyon na ngayon ay nabubuo sa relasyon ng Russia at Armenia. Narito ang sipe. Nagsimula ang krisis sa Ukraine sa isang sitwasyon na kahawig ng nangyayari ngayon sa Armenia. Nabanggit ko na ito dati. Nagsimula ang krisis sa Ukraine noon sa mga pagtatangkang sumali ng Ukraine sa European Union. Hindi naman kami tutol doon. Pagkatapos, inilabas ni Putin ang listahan ng mga hinihingi niya sa Armenia. Sino ka at ano yon? Pagkatapos ng pagpupulong ng Eurasian Economic Union, sinabi ng grupo ni Putin na kailangang magdaos agad ng referendum ang Armenia tungkol sa pagsali sa European Union at pagalis sa EAEU. Pero sino ba talaga sa Armenia ang humihingi ng opinyon ni Putin? Sino ba si Putin para magsabi na dapat magdaos ng referendum ang ibang bansa? Ano pa ba ang hinihingi niya? Pagkatapos, ipinaliwanag ni Putin ang mga pagkaluging haharapin ng Armenia kung aalis ito sa Eurasian Economic Union at lalapit sa EU. Binalaan ni Putin ang Armenia sa pagkakaiba ng mekanismo ng EU at EAEU at ang oras at puhunan na kailangan para lumipat sa pamantayang Europeo. Kung gusto niyong matawa, heto ang sinabi ni Vladimir Putin. Sa EAEU, mas malawak at protektado ang merkado, walang taripa sa kalakalan, iisa ang mga technical at phytosanitary na pamantayan, pinasimpleng lohistika at malaya ang paggalaw ng mga produkto at serbisyo. Kung hindi ninyo alam, wala niyan sa Europa. Ano ba kayo? Russia lang ang kayang gumawa niyan. At syempre, inaasahan na nagsimulang manipulahin ni Vladimir Putin ang mga presyo ng enerhiya. Sinabi niya na sa Europa, ang mga presyo ayon sa kanya ay nasa average na mga 600 euro, samantalang para sa mga bansa ng EAEU, mga 150 euro lang. Maging tapat tayo, ano pa ba ang may pagmamalaki ni Putin tulad ng ibang mga Ruso bukod sa likas na yaman? Pero ito ang mga tao na namumuhay lang dahil sa biyaya ng kalikasan. Hindi naman sila gumagawa ng kahit ano, mga mangmang na barbaro lang na sumisipsip at nagbebenta ng langis at gas mula sa lupa. Binanggit ni Putin ang issue ng labor migration. Nagbanta si Putin na maaring mawalan ng trabaho ang mga Armenian sa Russia at pipilitin silang kumuha ng iba't ibang lisensya sa trabaho.
Binanggit din niya na mapipilitan ng Armenia na bumalik sa permit system para sa mga cargo transporter. At ang mga taripa para sa transportasyon ng kargamento sa tren ay maaring itaas mula sa panloob na antas ng Russia patungo sa mga taripa para sa mga bansa ng CIS. Siya nga pala, kung hindi mo na maalala o nakalimutan mo na, baka nga umiiral pa rin ang CIS hanggang ngayon. Ayan, at sa huli, kalbong walang kwenta. Inisip ni Vladimir Putin na maaring magdulot daw ito ng pagkawala ayon sa kanya nang hindi bababa sa 14% ng GDP ng Armenia. Pero ipapaalala ko, gaya ng sinabi ko na sa mga nakaraang episode, malinaw-malinaw na nauunawaan sa Armenia na kailangan ng transition period, na kailangan ding humingi ng ilang particular na pribilehiyo mula sa mga Europeo para maging hindi gaanong masakit ang transition period na ito. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.